Hi ka-coffee, magandang araw po sa inyo Luzon, Visayas at Mindanao. So nandito po tayo sa airport, no? Pabalik po tayo ng Maynila mula dito sa Cebu. At syempre medyo mainit-init po itong araw na ito dahil sabi po ni Department of Justice Secretary Remulla, ang sinaside natin dito DOJ Secretary, no? Meron na pong warrant of arrest laban dito kay Senator Bato de la Rosa. Bagamat ang DILG, hindi ba nila sinasabi, no? Kasi pinapalabas nila na Remulla versus Remulla, hindi nagkakasundo, no? Magkaiba sila ng sinasabi. Just to be clear, no? Sinasabi nila ng DILG, wala pa silang natatanggap. But it doesn't mean na walang warrant of arrest. Okay? Posibleng late lang po yung kanilang pagkakatanggap or baka on the way na or na-receive ng tao at hindi pa nakakarating sa taas, posibleng ganoon. But they are not saying na wala pong warrant of arrest. Si DOJ Secretary Remulla, and I don't think nagawa-gawa lang ni Remulla yan na mabibiktima siya ng fake news at sasabihin niya sa media, ikukumpara niya sa radio interviews o sa interviews na meron ng warrant of arrest, pero at the end of the day mapapahiya siya na wala pa, di ba? Usapin ito ng kanyang credibility. Kung mangyari yan, fake news siya, diba? So let's assume na meron na, and I think meron na, totoong may warrant of arrest na po itong kay Bato de la Rosa, no? What will happen next? Medyo marami-rami po ang mga eksperto na nagsasalita ngayon. Una, dito muna tayo kay Tito Soto. Sige, si Tito Soto ang Senate President, no? Ang isang route na pwedeng daanan nito ni Bato de la Rosa ay humingi siya ng proteksyon sa kanyang bahay. Ibig ko sabihin sa Senado, no? Humingi siya ng proteksyon. Huwag siyang ibigay ng institusyon sa whole, no? Huwag siyang ibigay ng Senado sa kung sino man pong aaresto sa kanya. Pwede niyang hingin yan kasi pinalutang naman yung ideya na yan noon pa nung si Chis Escudero pa yung Senate President. Sinabi na po niya yan na hindi siya nahihingi siya ng tulong sa excuse me, nahihingi siya ng tulong sa Senate leadership, no, ng proteksyon. So ang sinasabi dito ni Tito Soto, we cannot allow any senator to be arrested in the Senate premises. Okay, i-qualify natin yung sinasabi ni Tito Soto, no? Hindi namin papayagan ang kahit na sino mang senador na maaresto sa loob po ng Senado. Pero hindi po sinasabi ni Tito Soto na hindi pwede arestuhin si Bato de la Rosa. Diba? Para malinaw tayo, no? Sa madaling sabi, pwedeng arestuhin si Bato, or hindi sinasabi ni Tito Soto na hindi siya pwedeng arestuhin. Yun nga lang, kapag nasa loob siya ng Senado, kung magtatago si Bato de la Rosa dyan sa Senado kahit off session or kahit na wala pong session, naka-recess po ang Senado, hindi siya arestuhin kasi within the Senate premises pa yan. Or kung may satellite offices yung Senado na yan, considered as Senate premises pa rin po yan, hindi siya arestuhin. Yan po yung sinasabi dyan ni Tito Soto. But I assume, once na nasa labas na po yan ng Senado, halimbawa nasa residence niya, sa bahay niya, or nasa Davao yan, or basta hindi premises po ng Senado, pwede siyang arestuhin. Isa yan, ha? Isa yung sinasabi dito ni Tito Soto. But ang tanong dyan, hanggang saan yung ganyang principle, hanggang saan yung proteksyon na kayang ibigay ng Senado? Ang Senado ba may karapatan na hindi sumunod sa ruling ng ICC o sa ruling ng Interpol? Kasi for sure ang ICC hindi naman din yung route na ICC police or kung sino ba ng inutusan ng ICC na mag-aresto, malamang sa malamang idadaan yan sa Interpol. Now, tayo, ang Pilipinas, bilang party tayo dito sa international community na mag-uphold tayo ng justice bilang bahagi po ng Interpol, may karapatan ba ang Senado? Again, hindi natin pinag-uusapan dito ang gobyerno ng Pilipinas. Ang Senado lang po yan. May karapatan ba ang Senado na hindi ibigay ang isang tao na may existing na warrant of arrest mula sa Interpol? Ano sagot ninyo? Ako wala. Sa madaling sabi, limitado po itong sinasabi ni Tito Sen na hindi niya ipapa-aresto itong si Bato de la Rosa kahit na may existing warrant of arrest sa Interpol. Under which ground? Under what provisions or rule of law? Diba? Ano yung pinagbabatayan niya dyan? Mas matimbang pa yan sa gobyerno ng Pilipinas? Yung batayan ni Tito Sen? Ibig sabihin, mali pala yung ginawa ng administrasyon ni PBBM na napaaresto si Digong. Do hindi naman senador si Digong, pero kung i-apply natin yung principle na yan na nang hingi ng tulong sa Interpol,
the same way na dapat gawin natin yan kay Bato de la Rosa. Di ba? Hindi tayo pwede maging selective. Ano na lang pupunayan, hindi tayo consistent yan. Kung si Digong nga, ibinigay ng, sabi nila, ibinigay ng gobyerno, pero wala tayo magagawa kasi commitment natin sa Interpol. Tapos kay Bato de la Rosa, magiging exemption siya. So parang, I don't think na mangyayari yan. Kasi sabi ko nga, limitado po yung kapangyarihan ng Senado. Outside the Senate premises, that's no longer our concern, sabi po ni Tito Sen. Tama nga naman, pero actually kahit within the premises kasi anong protection, anyway, hindi ko alam, hindi mo tayo abogado na or wala pa tayo nakikita provision, pero hindi ako naniniwala na walang kakayahan ng Interpol na ipatupad yung pag-aresto na yung kay Digong na nag-i-exist na yung warrant of arrest, diba? Hindi ko alam kung anong diskarte ni Tito Sen dyan. Anyway, sabi niya, I am not privy to the warrant being issued, but as I have said in the past and in the consultation with some members of the Senate, to preserve the dignity of the Senate as a matter of constitutional courtesy, we cannot allow any senator to be arrested in the Senate premises. Outside the Senate premises, that's no longer our concern, sabi po ni Tito Sen. Tingnan niyo. Absolute ba yung protection na ibibigay ng Senado? Definitely hindi. Hindi absolute yan. Kaya si Bato, kung ako si Bato, hindi ako asa sa Senado. Di ba? Kung ako talaga ayaw ko magpahuli, magtatago ako sa kabundukan, magtatago ako kung saan nagtago si Kibuloy, di ba? Ang tanong dyan, sinong huhuli sa kanya? Ang makakahanap sa kanya? For sure, si Bato mas mailap ito. Parang bantag style yan as kumpara kay Digong. Si Digong kasi parang sumuko na rin siya, parang technically sumuko na rin siya kasi alam niya na no na nasa Hong Kong ba yan? Hong Kong ba yan? Hong Kong o Taiwan? Alam niya na may warrant of arrest pero bumalik pa rin siya. In a way, parang sinuko niya na rin yung kanyang sarili. Si Bato may pagka since dating hepe ng Philippine National Police, marami pa rin pong connection yan, marami pa rin pong willing magprotekta sa kanya ng mga general o kung sino man po yan. Syempre nakapag-establish po yan ng kanyang contacts. Ang tanong hanggang saan at hanggang kailan, di ba? So anyway, sige, dito tayo kay Israelito Torion. Mukhang ang abogado nito ay si Torion. Pag naisip mo si Torion, parang Kibuloy style na talaga yung nangyari dito Naprotektahan ba ni Torion si Kibuloy? Siguro press con naprotektahan niya si Kibuloy pero hindi rin nagtagal, hindi rin naglast yung protection na yan, di ba? Anyway, basahin natin ito. Meron pong statement na nilabas po itong sa Israelito Torion na shinare po ni Bato de la Rosa sa kanyang official account ng Facebook page. So I assume ito rin po yung kanyang statement kasi shinare niya. Kung mali yung sinasabi ni Torion, definitely hindi niya i-share yan or itatama niya yan. Basahin natin ha. Maikli lang po ito. Maikli lang itong statement na to. 5 sentences lang. Sige. We have been made aware of circulating reports claiming that the International Criminal Court or ICC has issued an arrest warrant against Senator Ronald Bato de la Rosa. Tagalogin ko lang ha, alam na raw po nila. I assume alam na po ng kampo ni Bato de la Rosa, sabi ni Torion, no, na may warrant of arrest daw na inisyu ang ICC laban kay Bato. At this point, we do not have independent confirmation as to whether or not this information is accurate. Wala pa kaming confirmation, no? Hindi pa namin tiyak. Independent, ibig sabihin sila talaga yung nag-verify, no? Hindi pa nila tiyak kung totoo nga na nag-exist na itong warrant of arrest. We therefore urge the public and the media. Media, para sa inyo daw to. Ito, hinihimo kayo na mag-exercise ng caution and restraint in sharing or interpreting such reports until verified information is officially released by competent authorities or by the ICC itself. So parang pinu-point out dito Torion, hoy media, umayos kayo dyan hindi pa nga verify yan, pinapalabas din ninyo. In short, wag niyo munang pag-usapan yung warrant of arrest na yan, diba to, hindi pa naman verified yan unless manggaling daw po yan sa competent authorities or by the ICC itself. Wait lang, si Rimulya na nga nagsabi Secretary na nga ng Department of Justice, ibig sabihin hindi pa considered as competent authority itong DOJ, diba? Or mahirap lang ito tanggapin, diba? Malinaw na yan. You do not consider as a competent authority ang DOJ Secretary na ng DOJ yan. Pagtatawanan siya kung nagkamali siya dyan or gusto niya magaling mismo sa ICC. If proven true, syempre kinakabahan din sila no? If proven true
We trust that the Philippine government will act in accordance with the rule of law and that any such action shall first pass through the proper local judicial confirmation process consistent with our Constitution, due process, and the sovereign rights of the Republic of the Philippines. Sabi ni Torion, no? If ever, ganyan yung linyahan niya, no? If ever totoo na may warrant of arrest, dapat makumpirma muna yan. Tulad ng ipinaglaban nila kay Digong, pag arestuhin yan, dalhin muna sa korte dito sa Pilipinas, no? Dapat idaan daw po yan sa due process. Yan yung kanilang panawagan kasi hindi raw po nangyari kay Digong yan. So sana daw, kung mangyari yan, idaan sa due process. Pag naririnig natin yung salitang due process, ang daming netizens nagbabagting yung tenga Bakit? Binigay ba ni Digong? Binigay ba ni Bato yung due process na yan sa mga biktima ng tukhang? Yes, kahit addict yan, bigyan mo pa rin ng due process yan para litisin yan. Bakit? Binigay ba yung due process na yan sa mga biktima ng war on drugs? Hindi pa nga proven guilty tinukang na. Walang due process na nangyari. Pinag-uusapan natin ay mga totoong addict na naaresto na, ha? Labas pa dyan yung mga minor de edad. Labas pa dyan yung mga tricycle driver na nadamay lang. Labas pa dyan yung mga estudyante na nadamay, yung tawag nila collateral damages. Nabigyan nyo ba ng due process yan? Tapos ngayon magdidemand kayo ng due process sa pag-aresto kay Bato de la Rosa? Wow, big words. Yung hindi nyo naibigay sa mga biktima ng tukang, hihingiin ninyo due process and the sovereign rights of the Republic of the Philippines. Yan na naman tayo, walang jurisdiction na naman ang ICC. Ilang beses na pong ipinaliwanag yan, walang jurisdiction ng ICC, pero meron tayong pananagutan sa Interpol. Ang ICC humingi ng tulong sa Interpol, and ang Pilipinas bilang parte ng international community, may pananagutan tayo sa Interpol. Dahil marami po ang nagawa sa atin ng Interpol. May mga pugante tayo na nahuli sa tulong ng Interpol dahil humingi tayo ng tulong sa kanila. Now, ang Interpol ang nanghihingi ng tulong sa atin, hindi pwedeng hindi tayo magbigay ng tulong sa kanila. Diba? Sabi pa ni Torion, for now, we shall await official confirmation before making any further statement on the matter. Pero mo, hindi pa confirm. Meron na kayong statement na nilabas dyan Tapos ang media, sasabihan ninyo. Pero wala ka magagawa sa media. Mabilis ang media. And I think kinukonsider ng media bilang competent authority si Department of Justice Boying Rimulya. Kaya lumabas yan. Siya na mismo nagsabi, siya na mismo nagkumpirma na may warrant of arrest na existing. Diba? Dito na naman tayo sa mga religious na si Alan Peter Cayetano. Ewan ko sa inyo kung maniniwala kayo dito sa sinasabi dito ni Cayetano. But of course, alam mo naman si Cayetano kung anong karakas niyan. DDS senator yan, no? Anyway, mahaba-haba itong statement na to. Basahin lang natin yung first few sentences, no? Kasi paikot-ikot lang naman yung statement niya, no? Ayaw pa diretsahin na huwag natin ipa-aresto si Bato, Anyway, on the alleged arrest warrant issued by the International Criminal Court against Senator Ronald Bato de la Rosa and the Supreme Court's ruling on extradition November 8, 2025, sabi ni Bato, our nation's strength has always rested on one foundation, our faith in God. Maka-Diyos talaga to si Cayetano, in the law and in the institutions that uphold both. The Supreme Court's rules on extradition proceedings remind us that if we are to restore the people's trust in government, we must once again be a nation guided by the principle of law through the aid and guidance of the Almighty and not by the shifting winds of politics or personal prejudice. Huwag ko nang basahin ng buo yan. Anong pinapalabas mo dito, Cayetano? Ito po yung political persecution na naman. Itong pag-aresto kay Bato, paghihiganti na naman po. Political na naman po ito. Politically motivated na naman po itong pag-aresto kay Bato. Ganun ba yun? In short, walang kasalanan si Bato sa tukhang, walang kasalanan si Bato sa mga napas lang noong war on drugs. Dahil ang ginagawa po ay isang forma ng political persecution. Ganun ba yan? Ito po isang pamumulitika lang. Oy, Senator Cayetano, seryoso ka ba dyan? Nakausap mo ba itong mga biktima? Narinig mo ba ang kanilang mga hinaing?
kung anong sinasabi nila, yung mga pamilyang naiwan ng mga pinagpapaslang dito sa war on drugs, narinig mo ba? Tapos parang pinapalabas mo itong pagkamit ng hustisya sa pamamagitan po ng pagkukulong kay Bato, isang political persecution lang, isang political activity lang. Oy, kabahan ka naman, mahiya ka naman sa sinasabi mo, sagutin mo na lang yung kapatid mo. Kahit anong pagtatanggol mo dyan, alam ng taong bayan kung sino dapat yung managot, at ginagamit niya pa yung Diyos dyan sa kanyang mga statement na yan. Diba? Si Robin Padilla nagsalita na, gusto niya isama na lang siya, kung aresto yun si Bato, isama na lang siya. Sir, parehas lang kayo ni Cayetano, hindi ganyan ang ICC na wala kang kasalanan, aarestuin ka, na-trip mo lang, sumama ka, ano to, field trip? O hindi, gusto ko sumama, arestuin si Bato, gusto ko sumama, isama ako. Eh di ba makakainin ka pa ng ICC? Eh anong basis nila para ikaw isama dyan sa ICC? Magpakulong ka dyan. Di ba? Talaga nga naman, ang klaseng principle yan ni Robin Padilla, isama na lang daw siya. O ikukulong lang si Bato. Ay nako, advice na lang, advice mo si Bato. Harapin niya itong kaso na to, kumuha siya ng magagaling na abogado. Kasing galing ni Kaufman, pero I don't think ganyan kagaling si Kaufman dahil until daw hindi pa rin po napapalabas yan si Digong. Ay nako, o siya, sige, antabay tayo ng magiging development dyan, no? I-comment po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba nating mga coffee. Nga pala, i-shoutout ko si ma'am ng OTS, no? Dito po sa Mactan International Airport dito po sa Cebu. Ma'am, thank you ha. Alam mo yan ma'am, nanonood daw siya sa atin everyday. Thank you ma'am ha. At na-appreciate ko po yung pag-approach ninyo. Ka-coffee mga nasa Facebook, please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe, at pagkita-kita tayo sa susunod na videos. Paalam po sa inyo, bye-bye.